na! Wag! Sobrang sakit na! Ah! Masakit pala eh, pero bakit hindi ka pa rin tumitigil? Tama na! Tama na! Tatanggalin ko na yung inilagay kong sakit sa kanya! Ah! Aba dapat lang, kasalanan sa Diyos ang ginagawa nyo. Walang sino man sa atin ang pwedeng kumitil ng buhay ng iba. Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Muli kitang pagbibigyan at umaasang magbabalik loob ka sa Panginoon. Gamitin mo sa mabuti ang kakayahan mo. Hindi porket bata pa ako tignan ay kaya mo na akong higitan. Diyan ka nagkakamali dahil malakas ang pananampalataya ko sa taas. Ako ulit si Toldooms. Nandito ulit ako para ikwento sa inyo yung karugtong ng karanasan namin. Nang matapos yung digmaan namin ng gabing yon, pumunta kami kinabukasan ng hapon sa may sapa tabing dagat para maganap ng mga mutya. Dito lang to sa may San Jose Antique, kung saan yung kampo ng mga pulis. May tower dito para sa mga nakakaalam ng lugar na to. Malapit to sa may sapa ng San Remeo. Hindi madaling maganap ng mutya, lalo na't sa mga kalabang nagpaparamdam sa paligid. Nandyan din yung birada, o kung tawagin sa Tagalog, palipad hangin. Sa lugar kasi na to, marami-rami sila, kaya nag-usal na lang kami ng ritual para bakudan kami at hindi kami mapasok ng mga kalaban. Hanggang gabi na kami nakauwi nito. Habang pauwi kami, ramdam namin yung mga presensya ng mga aswang na nagsisisiguran sa lugar kung nasaan kami naghahanap ng mga mutya. Pero hindi na nila kami naabutan doon. Alam nyo kasi, masakit yung presensya ng isang puting manggagamot o antingero. Nasasaktan kasi sila sa ganyan. Napapaso o naiinitan yung katawan ng isang nilalang na may bahid ng kaliwang aral ng kadiliman. Pero pag uwi namin ng bahay ni Brother Fushige, dito na namin naramdaman ulit yung mga presensya ng mga aswang na to. Umaligid kasi sila sa bahay ni Brother Fushige. Toldooms, mukhang may bisita tayo ngayong gabi ah. Oo nga tol eh, naramdaman ko rin sila sa paligid. Ano, papapasukin na ba natin? I-welcome mo na lang sila ng sibatol. Aba, mukhang hanggang pintuan na lang sila bro ah. Pangiti-ngiti ako nito habang umuusal ng spiritual na salita. Nang sibatin ko sila gamit ang inusal kong salita, nagsitakbuhan ng mga ulupong na tila. Nagulat sa pag-atake kong to. Hindi yata nila akalain na ganito kalakas yung tatama sa kanila. Maya-maya pa ay biglang may pumasok na isang malaking kulay itim na ibon sa loob ng bahay. Mabagsik to at malakas ang pagaspas ng itim na pakpak nito na may kulay puting balahibo sa dulo. Dito ako natakot dahil malakas ang orang bumabalot sa katawan niya. Kaya dito ko na ginamit ang isa sa pinakamalakas kong sandata. Nag-orasyon ako para sa daliri ko gamit ang hintuturo ko. Inatake ko siya ng salita nito. Nang tinamaan ko siya, tumalsik ang malaking ibon na to. At dito na siya lumipad palabas ng bahay para tumakas. Pinagpawisan ako dun ah. Mukhang kakaiba yung isang yun tol ah. Buti na at naunahan mo siya, kaya hindi na nakalaban pa. Kung nagkataon na lumaban siya, baka nahirapan tayo sa isang yun ah. Sa tuwing maghahanap kasi kami ng mutya, may mga ibang lahi kami ng mga aswang na naiengkwentro. Pero umiiwas din sila kagad dahil kilala na nila yung kakayahan namin. Sa tuwing mararamdaman nila yung presensya namin, sila na mismo ang umiiwas. Alam na kasi nila yung sasapitin nila sa oras na lumaban pa sila sa amin. Kung sa mga nakaraang mga gabi, sumusugod pa sila sa bahay ni Brother Fushige. Pero ngayon, hindi na. Hindi rin naman sila makapasok dahil puno ng ritual ng panangga yung bahay ni Brother Fushige. Umabot ako ng 15 days sa bahay ni Brother Fushige dahil dito ako nag-aaral ng lihim ng karunungan sa tulong niya. Lumipas ang ilang araw, nagdesisyon na muna akong umuwi ng Libertad kung saan ako nakatira. Mga 4 hanggang 5 oras din yung biyahe pa uwi sa amin. November 14, 2023, hapon ito at may nangyari. Dito ko lang nalaman ng araw na to nang bumalik ako sa San Jose Antique para magbakasyon ulit. May sakit na pala tong kapatid ko. Nang nakita nito ako, sabi niya, marami daw akong kasama. Nanginginig yung katawan nito habang nagsasalita. Dito ko rin nalaman na kinulam ang kapatid ko at alam ko kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sa galit ko, lumabas ako ng bahay para umikot sa barangay namin. Pinuntahan ko yung bahay na mangkukulam na may gawa sa kanya nito. Pero sa labas lang ako ng bahay niya at nakita ko siya sa labas ng bahay. Nanlaki ang mga mata niya na magtama ang mga paningin namin. Maitim at malaking babae ito, pero hindi ko muna siya sinugod o gumawa ng iskandalo sa kanila. Umuwi muna ako at hinintay ang pagsapit ng gabi. Hinayaan ko muna yung kapatid kong kinulam. Pero nang kumagat na ang gabi, dito ko na sinabi na oras na para parusahan yung kumulam sa kapatid ko. Pinasanib ko yung gumagambala sa kapatid ko o tinatawag na kumbante espiritual. Dito ay agad siyang pumasok sa katawan ng kapatid ko. Sinindak ko siya
at pinadama yung kakayahan ko. Siya nga pala, ito yung kauna-unahang panggagamot ko na ako lang ang mag-isa. Sa tingin ko, kaya ko naman na at gigil na rin ako ng mga panahon na to. Gulat ka no? Hindi mo alam na may kapatid palang manggagamot ang kinulam mo. Mali ka nang napiling gambalain. Sino ka ba? Hindi kita makita! Ano ka? May katarata sa mata? May tanong ako sa'yo. At kung magsisinungaling ka, sisiguraduhin kong tapos ka. Anong kasalanan ng kapatid ko sa'yo? Naaasiwa ako sa kanya at naiinggit dahil kilala siya sa baryo na to. Magaling siya manggamot ng mga pilay. Yun lang ang rason mo? Eh kung ikaw kaya yung pahirapan ko, gusto lang tumulong ng kapatid ko tapos bibigyan mo pa ng sakit? May sira bang tuktok mo? Sa lugar kasi namin, tanyag na manghihilot tong kapatid ko. Minana niya pa to sa mga ninuno namin. Walang nagturo sa kanya nito. Likas na talaga sa kanya ang gawain na to. Samantalang ako naman, hindi pa gaanong kilala sa lugar namin. Dahil hindi ko ipinagyayabang kung ano man ang kakayahan ko. Tahimik lang ako. Pero hindi nila alam, kaya kong tumapos sa mga aswang at mangkukulam. Habang kinakausap ko tong mangkukulam sa katawan ng kapatid ko, naramdaman ko na lang na bigla na lang na parang may enerhiya ng kuryente na gumagapang sa katawan ko. Bawat tanong ko sa kanya ay isang kidlat ang hinahatol ko sa kanya. Napapasigaw to sa sakit. Sa tuwing ko kuryentehin siya ng kidlat na galing sa mga inuusal ko. Hanggang sa tumamlay ito na parang lantang gulay. Parang awa na. Huwag mo akong patayin. Magbabago na ako. Gusto ko pang mabuhay. Naiinggit lang talaga ako sa kapatid mo. Tinanggal ko yung kakayahan niyang mangkulam at saka ipinasok ang kapangyarihan na to sa isang bato para hindi na to makawala pa at para makatiyak na rin ako na hindi niya na to magagamit pa. Hindi ko siya tinapos nito. Hindi rin naman kasi ako ganun kasama. Mas nananaig pa rin sa akin ang awa. Nagbibigay naman ako ng pangalawang pagkakataon para magbago sila. Pero sa oras na uulitin nila to, dito na ako mapipilitang tapusin sila. Nang matapos yung gamutan, nagulat yung mga kaibigan ng kapatid ko. Nandito kasi sila at nakita nila kung paano ko napagaling yung kapatid ko. Pati si nanay, gulat na gulat din. Naka-video pa to pero pinabura ko na rin sa kanila kaagad dahil ayokong pagkaguluhan ako. At isa pa, ayoko rin na malaman ng mga tao na may kaalaman ako tungkol sa mga ganitong bagay. Mas pipiliin ko pang manahimik kaysa magyabang sa maraming tao na makakakita nito. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to. Ciao!